bago tong equation na pinag-uusapan natin. Kasi, merong anggulo na ilalaglag nila si Martin. So, yung ina-assume natin na ang lakas members na may iwan kay Martin, boboto pabor sa impeachment, posibleng magbago yun. Dahil bakit pa kami boboto pabor sa impeachment labang kay VP Sara kung ilalaglag nyo rin naman ang principal namin na si Martin Romualdez? Or anywhere in Europe for a certain number of period without asking for other documents or visa. Okay. There is an attempt from him to cross from somewhere to the Czech Republic. Diba? His golden visa, saan man to na issue, sa Portugal na sinasabi, di ba, Portugal or sa Greece or sa Spain, di ba, will make his entry or attempt to enter the Czech Republic a valid entry because golden visa ano nga siya holder, di ba? Wala dapat excuse yan, wala dapat additional internal border checks na mangyayari. But what happened? What happened? Ano ang sinasabi ni Marcos? Meron siyang mga ibang papeles na hindi na ipakita. But given the latag na binigay ko, anong take nyo dito? Wala. Kulang yung kulang yung fact. Si EB muna. Sige. Number one, kulang yung facts. That's number one. Number two, why is it na mismo ang presidente ang mag-a-announce? Hindi yung Department of Justice, hindi yung law enforcement natin, hindi yung Presidential Task Force for Transnational Crimes, or even the PNP who has a department specifically na nagtatrabaho sa mga Interpol Red Notices at yung mga pag-aaresto beyond our borders. So DFA. Or DFA, no, for that matter. Yun ang this announcement raises more questions than answers, no? Sa tingin ko diyan. So kulangan ka sa facts. kulang. Your take, Marlon. Kulang sa facts, pero ang malinaw dito, hindi Philippine authorities ang nakahuli kay Saldico. Taliwas doon sa ipinagmamalaki ni Bongbong Marcos sa statement niya na nahuli na nila. So, ang pagkakahuli nga sa kanya ron, nasita lang. And of course, huli na rin yon dahil nga kulang siya ng travel documents. And we'll see. Tingnan natin kung paano makipag-coordinate ang Interpol at kung paano siya makuha sa Czech Republic government. Pero how can you have how can you lack proper documents when your visa actually is stamped in your passport that you use whenever you cross borders, international borders, even within Shenzhen, no? So, ang titingnan lang naman yan is yung passport mo at yung authenticity ng visa mo na nakadikit sa passport page mo. I-scan nila yan, and then eventually, pag okay yung ano mo, hindi peke at nasa database ka, they will grant you entry. Bakit? Anong lacking documents niya? Yung lacking documents niya should have been addressed doon sa issuance ng kanyang golden visa. Kuyang, hindi kasi malinaw talaga kung saan siya nahuli. Kung sa airport ba o sa border gate, di ba? Kasi huwag natin kalimutan yung Canada government, nag-i-issue rin ng ETA, yung tinatawag na Electronic Travel Authority. Si Electronic Travel Authority, pag ikaw may US visa ka, mag-a-apply ka lang online, approve agad yun, yung Electronic Travel Authority. Pero may restriction. Gagamitin mo sa Electronic Travel Authority by plane. Kung gusto mong pumasok o umikot sa buong Canada country, kailangan by plane at hindi mo magagamit ang Electronic Travel Authority mo by land. So dahil nga kulang ng detalye, puro tayo sa pantaha ngayon. At maaari, tingin ko, initial baka mali ako, baka nga sa border siya at merong restriction katulad nung sa ETA ng Canada na hindi mo siya magagamit by land. Kailangan by plane. Mali ako baka mali ako. Assumption lang yan. Yeah, we're all assuming here, no? Pero tama din yan. Yung sa akin kasi, Zaldico is not a newbie traveler. Mayaman na to, may pera na to. He's traveled the world. He owns private jets. He knows the do's and don'ts of traveling.
I believe, no, alam, and for the longest time, it's been how many years na nandyan siya. Magwa 1 year na siyang wala, di ba? Magwa 1 year na siyang nandyan sa Europa na naninirahan. So hindi bago sa kanya at yang ganyan, and he did not hindi siya nagtagal ng ganyan para magpahuli lang. Because again, tama yung sinabi ni Kuyang kung yung kakulangan sa visa, dapat first of all, it's a golden visa. It's not any ordinary visa. A golden visa would require you everything, na kung kailangan mo maghubad ka para sabihin na you deserve this golden visa. Only to be flagged or stopped by a border official. Mas dapat ang nitty-gritty ng pag-aaral nandun sa back-end office, di ba? Nag-grant siya niyan for me, I think this is something na ginawa lang. I don't know, Kuyang. Yun na nga no? Unlike sa sinabi ni Marlon, yung Canada and America, they do not have a unified visa system. Kailangan mo ng visa sa Canada, kailangan mo ng visa sa America. If you are a US visa holder, you need electronic travel authority if you go to Canada. If you cross in the border, you need another visa type, no? Halimbawa, pupunta ka ng New York, punta ka ng Canada through New York, upstate New York, iba yun. Ang Schengen visa, iba yun Once you are granted a visa in one country, automatic, valid na yan sa lahat ng country within the Schengen zone. True. Meaning to say, nakakonekta na lahat ng database nila. No? A country in the Schengen zone, by default, should approve the entry kasi valid yan Kaya nga for example, yung aking kapatid, no? She traveled to Switzerland kasi nandun yung anak niya. Okay? Nag-train sila papunta ng Italy to meet my nephew, yung aming pamangkin. Okay? They just crossed the border sa Italy. She showed her passport with a Swiss visa, wala nang problema. Paano pa si Zaldico na golden visa holder? Ang golden visa, it's a special visa, no? Kaya tinatawag na golden yan because it requires you, I think, around 50 million, around 1 million euros of investment or 2 million euros yan na either kasi parang investor's visa yan True. Halimbawa, bibili ka ng property doon worth something like a million euros. Depende sa country yan ata depende sa country kasi yung Spain ngayon, ang pinaka mababa sa golden visa nila 25 million pesos equivalent lang, no? About $500,000. So kaya nagtataka tayo, ano ba yung kulang na dokumento ni Zaldico? That's one. Tama si Marlon din, no? At saan galing country siya na neighbor ng Czech Republic ba, na by land siya o by plane, at galing sa bansa? Portugal ba to Prague by plane o of some other by land? So yun ang kulang na fact. Kasi or baka totoo na may Interpol red notice at base doon sa red notice na yun, doon siya nagkulang ng document to present at nahuli siya. Baka lang baka. Pwedeng another case yan, no? But then again, it will go back to the most basic na pinangahawakan niya. Yung antagal mo nang naninirahan dyan, mag-iisang taon na or more, and I believe may property na siya doon kasi hindi naman pwedeng panay lang din sa hotel. And another qualification nga na mabigyan ka ng golden visa is you own a property or nag-invest ka ng kung ano doon. Parang I think it's a clerical issue na kagaya ng nangyari kay Attorney Harry Roque, di ba? He even explained his story na napababa siya sa eroplano, na lay off siya, hindi siya natuloy, blah blah blah. Merong question, natanong ako, gusto ko pang tumuloy kasi nakita namin sa record mo na ikaw ay asylum seeker, blah blah blah, yada yada. I think it should be the same with Zaldico. However, the question here is, para mag-flex ka ng ganyang kayabang sa kaligitnaan ng kagabi,
kahapon, di ba? You should already have the complete details somehow. Mismo. Gobyerno kay. Gobyerno kay, Mismo. government to government dapat ang nag-usap. Bakit parang inuutay-utay ninyo na, sige, babalikan namin kayo, pero nahuli na? From muntik ng ma-corner to hindi ninyo matrace, pero na-trace ninyo yung fake news peddler, to suddenly, nahuli nyo na? What happened here in the Philippines na pinagtatakpan nyo that needed this kind of news from Azaldico? Paano pala, Pam, kung sa mga oras na to, wala siya sa custody ngayon ng pre-government. Di ba? Tapos, pinakawalan siya. Binusisi lang yung dokumento niya at dahil kulang yung dokumento niya, pinabalik siya kung saan siya galing. Ang Bongbong Marcos. Ang headline ngayon, nahuli na nga. Di ba? Kasi nga, lumabas ang isang bongbong at sinabing, nag-post lang yata, na nahuli nga and things. Tapos, anong mangyayari? Paano ninyo ititwist ito? Paano nila ititwist na anong sasabihin ni John Vic this time? We missed him by a day? Muntik na naming ma-corner? Nakawala? You have to remember, they did the same thing to former Congressman Arnie Tevez. Ilang beses sila nag-a-announce na meron na daw agreement, mapapauwi na, no? Although napauwi naman talaga, but it took a lot of time Yes. to complete that extradition, no? At ilang beses silang na kuryente when they announced this, no? Na ganyan. So I think it's the same thing. Preemptively siguro kasi nga baka may gusto talaga silang pagtakpan, lalong-lalo na coming from the back of a Madriaga testimony doon sa Senado na talagang wasak sila doon. So probably they needed this, no? And there was an opportune time na nag-travel siguro si Saldico, baka totoo na si Marcos din. Kuya, aside from Madriaga testimony, mas katakutan nila yung 18 sundalo na talaga mga dating security ni Saldico. Yun. So ngayon, di ko alam kung sila mismo kukunin nila si Saldico o hayaan nila na lang nila nasa Prague ito. May formal na ba siyang kaso dito sa Pilipinas? Yes, he has a warrant, no, of arrest, no, for I think 2 counts ata. It's non-bailable kasi plunder beyond 50 million yan. May extradition treaty tayo sa SEC, ang tanong. I think we have extradition treaty sa EU countries. Oh, okay. Except Portugal ata. Again, Hindi ko alam ha. I'm not sure kung we have an extradition treaty with it's either EU ba or specific to each country. I think it's specific to each country. No? but Kasi I think wala. And then also kasi parang pinaka-argument nila dyan, yung, di ba, it was also John Wick who said that, na dapat yung golden visa niya nag-grant within the time frame ng crimes niya. Pero, di ba, you have to remember, merong sinasabi si John Vic Remulla dyan when he said, pero criminal mind talaga because he had a golden visa way back 15 years ago. Kaya ang sabi niya, hahanap tayo ngayon ng krimen niya within that time frame na ina-assume nila na nag-grant yung kanyang golden visa. Kasi hindi mo mapapauwi ang isang residente ng ibang bansa unless meron ngang extradition rules with a certain country. Pero dahil nga matalino din at talagang criminal mind nga talagang maituturing, bakit ka nga naman titira sa isang lugar na alam mong pwede kang ibalik sa bansa mo anytime? yun. At I don't know about, hindi naman ako abogado, hindi naman tayo eksperto ng international law. No? Ano ba talaga yung requirement, no, for a golden visa holder specific to one country, in this case yung Portugal? Ano ba yung requirement para ma-extradite yung isang foreigner na a permanent residency holder, especially with a golden visa? Ano yung requirement para mapaiuwi siya to face the criminal charges filed against him sa kanyang home country? As far as I can recall, no, there is no
truth, again, pwede ako magkamali. There's no truth to that claim ni John Vic na the crime should have happened during the time na he's no. Ang understanding ko yun, Pam, ang sabi ni John Vic, before he should commit that crime before he was granted the golden visa daw. Kaya maghahanap sila ng krimen niya to be charged against him na outside of the na-criminal na siya nung inisyuhan before. nyo siya ng visa. Yes. Oo, Yes. yun, I meant to explain it that way, no. So, makikita natin ngayon kung gaano kagaling na tailor or mananahe ang gobyerno natin kung sakaling hindi totoo itong mga binalita nila kagabi. Dahil kung sadya naman talagang magaling sila, hindi sana nagkandabuhol-buhol si Madriaga sa kanyang statement dito na nangyari sa Committee in Justice, no? Kasi gaano katotoo naman din yung mga balita na sa susunod na hearing hindi na siya padadaluhin. Kasi sa kanya nagkandabuhol-buhol eh. May mga interviews kasi, no, sina Chua yun, ang nakita ko, hindi ko lang na without Madriaga's testimony and affidavit daw, solid daw yung kaso against the Vice President. So hindi na daw nila kailangan ipatawag pa si Ramil Madriaga kasi ang i-highlight na naman nila next hearing is yung si Trillanes. Kasi nga naman, you cannot outshine your master, di ba? If Trillanes is the master and people are so fixated on Madriaga, baka mawalan sa eksena si Trillanes. Yes. So ngayon nandito si Trillanes, out na si Madriaga. The case can stand alone without Madriaga. Inilabas nga ng piitan niya eh. Yan ang Diba? sabi. Maganda to yung salang ni Trillanes sa Congress kasi dito natin makikita, dati siyang senador at alam niya na dapat kung sasabihin niya ron sa Committee in Justice ay hindi puro hearsay. Dapat maglabas siya ng resibo, maglabas siya ng dokumento, mga ebidensya na magpapatotoo doon sa mga akusasyon nila laban kay VP Sara Duterte. Alam mo, remember, no? I think this will also another rehash of Trillanes' testimony. If you remember, doon sa Quadcom, he was even admonished by Representative Abante. Itong si Trillanes nung nag-testify siya at dala-dala niya din yung mga bank statements no na hindi authenticated at i-deny ng AMLAC na galing sa kanila. And Bene Abante din highlighted yung ginawa ni Trillanes na nakipag-backdoor negotiation sa China, calling him a traitor. It's on record. So I think gagawin pa rin niya kasi wala namang bagong ebidensya si Sonny Trillanes. Kung gagamitin niya yung Madriaga testimony kasi kaya ito opinion ko lang ha. Inuna nila si Madriaga. Susunod si Trillanes to form some sort of a corroborative testimony and evidence of the Madriaga story. Now that Madriaga has crumbled, we do not know now paano ito gagawin ang testimonya ni Trillanes. Kasi wasak na yung testimony ni Madriaga. The manager's checks alone at yung mga claims ang daling i-debunk on eh. Yung simpleng painting eh, no? Yung painting, yung manager's check, yung Kaya nga sa pagsalang ni Trillanes, hindi lang si Madriaga napahiya, kundi asahan natin mapapahiya rin dito si Sonny Trillanes. Alam niyo, pinagtataka ko dyan, di ba? Sige, tama yung mga comments na Madriaga can do that because, quote-unquote, patapon naman na yung buhay niya. Di ba ang lagi sinasabi, he has nothing to lose anymore. Kaya ano na siya, parang shoot anywhere, strike anywhere yung mga sinasabi niya. Regardless kung mapatunayang mali siya o hindi, magdrama siya dyan o hindi, realistic ba o hindi, di ba? Pwede na niyang sabihin kahit mapatunayan siyang mali. But with Trillanes, di ba parang, ito na naman, sasalang ka, ang tagal na panahon mong nginaungaw na merong parang bank account number na nakatattoo daw sa katawan ni Pulong. Tapos,
yung mga accounts ni PRRD and things na hanggang ngayon hindi mo mapatunayan. Yung mga bank details na naka-Excel file, instead of the same na minsan nang nilabas ni Senator Marcoleta against the bank accounts of George Garcia, na alam mo, kita mo talaga bank account statement ang nilabas niya, di ba? Yung kay Trillanes, Excel file. Itong taong to, kahit papano, merong silver lining na makapagbago ng sarili niya, pero pilit niyang ginagawang patapon. Sa kagustuhan lang niyang, ano ba yun, hindi ko alam kung may kagustuhan ba siyang makaupo o hanggang ngayon, galit siya na hindi siya binitbit, inendorso bilang vice-presidente ni PRRD dati. No? Well, una, he has an axe to grind. Galit siya, inis siya, no? That's one. Number two, binayaran siya ng limpak-limpak na pera. Number And he three, will deliver. He is under the command of CIA at yung Amerika. So yun ang and there are people kasi who has this psychological need to be in the limelight. Kasi pag wala sila sa limelight, parang wala na silang relevancy at wala na silang silbi sa mundong ito. That's why they do almost anything, whether it's an outrageous claim, a lie, just to be in the spotlight, just to be in the limelight at mapag-usapan. Now, for whatever personal agenda that is, I don't know. And maliban dyan, wala na sila talagang mahanap na butas pa para kay BP Sara, kundi magrehas ng mga lumang storya at mag-imbento pa ng mga mali-maling storya. Ito pa ang tanong, ano ngayon ang role ng NBI pagdating dito sa mga developments na meron tayo? Which one? Ang NBI, pagdating dito sa ano, kasi who's that guy, the new director? Or Melvin Matibag. Okay, Oo. may kwento ko dyan pa. Maparaanin niyo ako mamaya. May kwento. Sige, hindi. Ipasok natin yan. Kasi he was part of the committee hearing. Pero madali din yata siyang na-dismiss kasi he just needed to confirm that he provided some documents ba? Tama ba? If remembered correctly. Yes. Imbis na si Matibag nagfo-focus dito sa impeachment ni VP Sara, sana mas mabigyan focus niya yung flood control. Maganda na rin na ibinalik nila ang istorya kasi kay Zaldico Ngayon, sa pagkakamali nilang maggawa o magtahi ng istorya, ibinalik nila ngayon ang issue sa flood control. So tama yan. Kasi lahat tayo, although hindi naman natin nakakalimutan, lahat tayo ngayon, sige, nabigyan ulit tayo ng direksyon na may flood control issue pa. Merong Blue Ribbon Committee na hindi pa nangyayari. Merong gustong sabihin ng isang Manong Chavit Singson na ayaw ipatawag or binibigyan ng maraming excuse para mapatawag. Merong partial report na ayaw pirmahan ng mas marami sa Senado. Bakit? Merong Ping Lacson na alam na nating may bias, di ba? Si NBI director ayaw pilit kini-question ang statement ng Marines na merong malaking paksyon ng kanilang testamento has to do with flood control. Pero pilit nilang dinideny. Pero alam mo, nakarating sa atin na may focus ang isang NBI na barangay level. Ano ba yung narinig natin balita kahapon? Una, bago doon kasi may barangay captain silang pinapatawag sa NBI ngayon. Pero una, makikita natin pagiging bias ng isang NBI Director Melvin Matibag. Huwag nating kalimutan, panayang banat, atake niya sa 18 sundalo. At huwag nating kalimutan na hindi niya hinahanapan ng butas at ng maling kredibilidad o walang kredibilidad itong si Madriaga. Ang catch dito, isang barangay captain na kapitbahay niya sa San Pedro, Laguna, ang pinadala niya ng summon, nagangalang June Inyon. Si barangay captain June Inyon ay aksidenteng na-interview ng Bilyonaryo Channel na di umano ay merong flood control sa kanila na hindi alam ng kanilang barangay. Ang catch dito, dahil nasa abroad daw siya, nung tinawagan siya,
ng Bilyonaryo Channel, pinadala sa kanyang document. So tinanggi niya na may mga flood control na ganyan sa kanilang lugar, sa kanilang barangay. At pinost niya yung di umano ay ghost project. At dahil doon, yung dati niyang kaibigan na mag-asawang Director Melvin Matibag at saka si Congresswoman Ana Matibag, tama ba, first name? Tinawagan siya. Pinipilit at ini-insist sa kanya na alam daw ng barangay yung flood control na yun. Naturalmente, itatanggi ng barangay captain. Hanggang may nagbulog na lang kay Cap Jun Inyon na, Cap, baka kasi po ang proponent niyang tinuturong ghost project na yan, yung maanumalyang flood control project na yan, ay ang proponent di umano ay asawa ni Director Melvin Matibag. So, ang tingin dito Director Melvin, baka po gusto nyo magbigay ng inyong panig. Ang tingin dito, harassment na ito para sa partido ni Captain Jun Inyon. Na dahil hindi mo sinasadya, na tinanggi mo, na nilinaw mo na hindi mo talaga alam na may flood control ganyan sa barangay nyo, pag-iinitan ka na ngayon ng dating kapitbahay mo. At hindi role yan ng NBI, Marlon? Tama. And although yung subpoena na ipinadala sa kanya ay walang kinalaman doon sa flood control. Dahil daw doon sa dinonate sa foundation na ginamit ng barangay. So, medyo maliit na istorya. Ang dating lang talaga sa mga kabarangay ni Cap Jun Inyon, hinaharas na yung kanilang barangay captain. Dahil nga sa aksidente niyang nabunyag na may flood control sa sulunsod na San Pedro Laguna. So bukas ang channel natin sa mag-asawang sa mga honorable Matibags kung ano talaga ang statement at kung talaga bang si Madam Congresswoman Matibag may flood control o wala, at kung ano naman din talaga ang purpose nung sumon na yon o subpoena na yon ng isang director ng NBI sa isang barangay captain? Oo. Captain. Ayun ang sinasabi ko. Dugong na tatakbong congressman. So, posibleng makalaban sa politika ni Congresswoman Ana. This is the problem with this appointment, no? It violates all the ethical rules and the conflict of interest provisions ano yan common sense yan at hindi na yan komplikado na usapin Remember, nag-iimbestiga ang NBI together with the ombudsman, no? Sa even the PNP and AFP at one time kasama sila sa investigasyon paghahanap ng mga flood control projects na yan, no? Pero hindi sinabi na kongresista ang asawa ng isang Melvin Matibag na direktor ng NBI na nag-iimbestiga sa iisang kaso patungkol sa flood control. I mean, that alone is a requirement for you to maybe inhibit yourself or hindi tatanggapin yung appointment kasi stained ka na So, dapat sinabi niya na, boss, huwag mo akong i-appoint dyan. Nag-iimbestiga ang NBI ng flood control. Kongresista yung asawa ko. Yeah. Di ba? Out of delicadeza, no? Out of delicadeza, that's number one. Number two, conflict of interest nga. kasi asawa mo, presumably, is one of the accused. Kasi ang flood control miss is an accusation by the president himself na may corruption doon sa lower house. Miyembro yung asawa mo. Tapos NBI ka. Ito bang ganitong klase ng appointment, Kuyang and Marlon, na let's say, di ba, Congresswoman si Mrs. Tapos na-appoint si Mr. Kasama ba to ng anti-dynasty? O yung sa anti-dynasty elective positions lang? Elected yan, pero I think merong administrative, ewan ko lang sa administrative code na yung between a Congress member and a position, paano ba ano ba yung requirement? Again, this is a case study din, no? Doon sa pag-a-appoint ng mga opisyal na may connection doon sa isang branch of government. Remember,
NBI is under the Department of Justice, under the executive. Okay? Ang Congress naman is a separate co-equal branch of government na Congress under sa legislative paano ngayon yan? Kayong dalawa, no? Na legislative yung asawa mo, NBI naman yung asawa mo. Talagang may conflict of interest kahit wala kang gagawing masama diyan. By the optics alone, by the rule, the doctrine of delicadeza alone, no? At yung conflict of interest nga, hindi na yan pa pwede dapat. True. Lalo po yan kung yung asawa mo nasasangkot o isinasangkot sa anomalya ng flood control. Tapos Exactly. ikaw, ang NBI director ang nagsasagawa ng investigasyon at ito nga, may pinadala kang subpoena sa isang barangay captain na hindi naman niya sinasadya na para itanggi na hindi niya talaga alam yung flood control na yun. No, whether sinadya or hindi, whether sinadya or hindi, it doesn't give him the license na i-harass Actually, yung kapitan na yun. Ang dapat niyang gawin doon is mag-dialogue sila. True, no? Dialogue na lang na, pare, i-take down mo naman kung ano yung na-post mo. Pero, make down naman yata nila. yes, however, the dialogue should have not, ang purpose ng dialogue, hindi dapat yung pagtakpan mo yung mali. Diba? Yung dialogue is, sige, tututukan ko, gagawa natin ng paraan, at tayo naglilingkod ng totoo sa bansang ito, pero para na lang hindi sa kahihiyan ng pamilya ko, blah. Ganon sana yung dialogue. Pero dapat ikaw na matinong tao na in-appoint, dapat may gawin ka ring solusyon na, oy, mahal, misis, darling, wag kang kawatan. Diba? Nandito tayo para maglingkod. Kaya lang wala nang ganyan. Wala nang delikatesa. Di ba wala na taong... Ito tuloy abuse of authority. Abuse. Actually, ito yung... This will fall under nepotism? Yung mga mag-anak sa sa gobyerno? Hindi. And I think hindi kasi malayo yung posisyon Elected and appointed yung isa. Malayo. Kaya lang yun yung... Gagamitin mo yung influensya mo, gagamitin mo yung power mo para i-harass kung sino man yung sumalbahay sa kamag-anak mo. Sana mali tayo nang hinalang. Ayan, dyan natin hinahanap kasi si NBI. Si NBI sana, sir, sana kagaya ka ni sino yung pinalitan niya? Si Director Attorney No. Magno. Yung ganyan na, alam namin na may angas, pero tahimik sa back-end na nagmamasid at gumagawa ng kanyang trabaho. Kaya nga nakaka-frustrate. Even ourselves, Marlon, na ako, minsan ko lang siya nakita ko talaga yung tikas ng niangas tong taong to. Pero nung maupo, hindi ko nakitang he came forward na mas inangasan pa niya yung angas niya. Instead, what he did was step backward and observe everything. Tahimik. Di ba? Tapos matahimik niya ginawa. Tapos ngayon hindi niyo iaangat. Pinaatras ninyo only to appoint this guy na agad-agad may role sa Marines na pahintuin. Agad-agad may role sa impeachment. 'Di ba? Ano pa, agad-agad meron na namang kinasasangkutan na quote-unquote di umano harassment sa barangay level. Dapat mas maangat ka sa maraming issues na meron ang bansang ito. Dahil unang-una, ang tingin nga sa NBI, ano nga sabi mo Marlon? Sila yung prestige. Sila yung elite, di ba? At lalo, Pam, kung giniba mo ng gusto yung kredibilidad ng 18 sundalo, bakit tahimik ka sa kredibilidad naman ng isang Madriaga? Yun. But then again, meron nga dito sabi, si Corinne, sabi ni Corinne, kaya nga siya na-appoint kasi kurap ang utak niya. Hindi pipili ng matino si Marcos. Ako, I'd like to believe that this is true. Parang like-minded, dapat lahat sila. Diba? The fact na asawa mo congresswoman, tapos tinanggap mo pa yung NBI na mag-iimbestiga sa kapulungan na miyembro yung asawa mo, hindi ka naman lang nag-refuse out of delicadeza, putangina, talagang kurakot ka. Greed, no? Greed sa power and sa access for possible money na pwede mo makuha, no? Ewan ko ba, ang dami-daming mga problema, pero tama ang nangyaring ito kay Zaldico, kung totoo ha. And even if it's not true, balik ngayon ang mga tao
sa pagfo-focus sa flood control issues dahil nananatili na ilang Pasko na ang dumaan, pagkabuhay, totoong Pasko, nandyan na dumaan din yung Pasko ng ating mga Muslim brothers and sisters, Muslim community, nagkaroon na ng Easter Sunday, nagkaroon na eto na naman tayo, papasok na tayo sa susunod na bear months na naman, magpapasko na naman. Sino, hanggang saan ang huli? Hanggang kay ano na lang, hanggang kay Bong Revilla? Pero nananatiling palakad-lakad sa kanilang buhay sila Alcantara, sila Bersamin, sila Pangandaman, sila Bunuan, Trigib Olayvar, di ba? Tama pa. Ang nangyari rito ngayon kay Saldico, dapat itodo niya na, ibuhos na niya yung mga detalyeng nalalaman niya. Kasi siya mismo may sabi, nung sa video niya, November 14 ba yon, na bago man lang may mangyari sa kanya, di ba? Dahil alam niya na pinagtatangkaan siya ng masama ng gobyernong ito. Dapat sa puntong ito, lalo't naharang ka dyan sa prank, ibuhos mo na yung mga detalye mo bago ka pa salbahin o bago ka pa gurgurin. Sana mapauwi. Administration. Sana mapauwi. Pero Bigger pag ito picture. napauwi, Kuyang. Bigger picture. Okay. Maugong na yung usapin na nilalaglag na nila si Martin Romualdez. Toby Chanco has repeatedly said na Martin Romualdez ang mastermind. Okay? Lahat na lang implicated Martin Romualdez. As early as December of last year, anong sabi ni Boying Rimulya? Wala pa silang nakikitang criminal connection with Martin Romualdez, but they are going to file civil forfeiture cases against the properties of Martin Romualdez. Okay. Anong nangyari? In the last few days, maugong ang chismis na naglipatan na ang mga lakas party mates ni Martin. There were figures floated na around 77 lakas CMD members ay tatalo na doon sa tatlong partido ng Nationalista Party, NPC, Nationalist People's Coalition, NUP, National Unity Party, at yung PFP, Partido Federal. Okay, and then you have this seeming arrest of Zaldico that might, or the only one that could implicate both Bongbong Marcos and Martin, or acquit Bongbong Marcos and idiin si Martin. Now, kanina, merong press con si Miko Clavano, yung Deputy Ombudsman, spokesperson ng Ombudsman. Anong sabi niya? Meron daw kasong ifa-file, pero... Kuyang, sorry, kanina, ganito kaaga, nagkaroon na siya? No, not kanina, kahapon yun, no? Pero nakita ko sa post ni It's Abroad, no? Sinabi niya na tinatawag na master plunderer daw ang kakasuhan. Kasi inulit na to, sinabi na to ni Ombudsman ni Boying, na Mayo may isasampang kaso against Martin Romualdez at Chis Escudero. At ang tawag daw doon sa within the Ombudsman as an institution, ang tawag sa dalawang iyon ay master plunderer. Meaning to say, ito na talaga, ilalaglag nila si Martin at si Chis Escudero to shield Bongbong Marcos. And this is now part, I think, of a bigger strategy, no? Dahil nga, hindi na nila po pwedeng ibaliwala na hindi ma-implicate si Martin. Kasi nga, I think that was yesterday or 2 days ago, meron yung Republic Asia ba yun na survey na yung approval rating ni Bongbong Marcos, when I computed it, net approval rating niya was about -20. Oh, from -9? Yeah. Di ba last time -9? But not the same survey firm, but he was -9 last time. Tama ba? From -2 to 9, tapos -2 digits na. -20 kasi yung disapproval niya was around 54, disapproval. Yung approval niya was only 20 or 30 something. So disapproval minus approval, that's a negative. 20 or almost 20 net approval rating. Okay, Kuyang, what is the danger? Nag-excuse lang po si Marlon saglit ha. Ano ang danger kung ilalaglag nga nila si Martin? Kasi parang for me napaka-dangerous nun for
for Bongbong Marcos because Martin Romualdez, he had desired this for the longest time, to be in the limelight, to be in the government, to at least aspire to become president, di ba? Ngayon nga naging president siya ng sarili niyang kingdom sa house, di ba? Kapag nilaglag siya, do you honestly believe na hindi siya manlalaglag pabalik? Well, it's a calculated risk, no? Sa parte ni na Bongbong Marcos, and then they have all of government, no, to shield Bongbong Marcos, no, whether or not Martin Romualdez ay ilalaglag, and he will implicate na totoong mastermind talaga si Martin Romualdez. It's a calculated risk, no, but desperate times call for desperate measures, no? Ika nga, no, yun ang kasabihan, no. And as far as I can see, even as early as more than a year ago, ito talaga sinasabi ko, there's only one strategy na makapagpa-remain pa ni Bongbong Marcos in power until 2028, at yan ang paglaglag kay Martin. Pero paglaglag nila si Martin, huwag natin kalimutan, si Martin marami rin detalye. Marami rin nalalaman at marami rin siyang hawak ng mga impormasyon na pwede rin niyang ilaglag ang pinsan niyan si Bongbong Marcos. Pero si Martin, sana kasing galing ni Zaldico na nag-document. Magaling yan, Pam. Si Martin. People underestimate Martin Romualdez because para siyang kengkoy pag He just looks like a bonjing, di ba? He looks like he looks empty inside. Yeah, and he's not even articulate, no, or that eloquent when he speaks. But mind you, he's a lawyer. He was born and raised in a crony capitalist family. Yung tatay niya, yung right hand ni Marcos Sr. They own... Martin Romualdez is one of the most astute and shrewd businessmen outside of politics. Hindi pa natin yung politics niya, yung negosyo lang niya. If you look at how he built his empire, no, through his holding company, yung RMY Holdings, no, ilang media outfits ang nabili nila, ilang mining interest ang hawak niya ngayon. EEI, one of the biggest contractors in the country with contracts overseas. Engineering Equipment Incorporated, owned by the Yuchenkos, old money rich of RCPC. Not just that he bought, but it was a takeover. It was an aggressive takeover move on Martin na puwersa talaga ang mga Yuchenko na ibenta yung kanilang controlling stake. So ganun marunong yan si Martin, and the fact that he was able to layer all his holdings, no, hindi na natin alam kung paano natin i-trace. Magaling yan si Martin, and tama si Pam at tama ka Marlon, no. The danger here is if Martin has more dirt against Bongbong Marcos than Bongbong Marcos has dirt on Martin. Dito na sa bulsa niya nagmula ang lahat ng desire ni Marcos. So tama ka nga naman diyan. Kung sa bulsa mo o sa libro mo o sa treasure box mo magmumula yung mga desire or hinihingi ni Marcos, tama naman siguro merong kang libro, no, ng records kung nasaan ang release at allocation ng kaperahan. Pero going back do sa sinabi mo kuyang, no, how Martin Romualdez built his empire with using a not so clean money, 'di ba? Maganda kasi marinig na I built my empire from rock bottom, sa taong nagsumikap talaga. Pero ito, kung ang empire mo you use the people's money, you use your you know, yung mga nakaw ninyo, medyo hindi rin naman nakakabili. But we already know that, no. And then he continuously invest on properties na may dealings pa rin sa gobyerno. Ibig sabihin, mayaman talaga ang Pilipinas para pag nakawan mo ng todo. Pero, ang yaman-yaman ng Pilipinas sa records at sa theory sa theory natin, mayaman ng Pilipinas. Pero sa practical, wala tayong nakikita. Walang maayos na flood control, di ba? Pinagpapaket nila.
binulsa nilang lahat. Wala tayong magandang mass transport system, 'di ba? Wala hindi ko nakikita. Mayaman ang Pilipinas pero dahil ninanakaw, hindi tayo umuunlad. Wala tayong magandang airport. Oh. 'Di ba? Mayaman ang Pilipinas. Iwanan na tayo kasi yung pondo na dapat sa mga matitinong proyekto na to na ipapakinabangan dapat ng mga kababayan natin, ninanakaw at binubulsa ng mga ganid at gahaman na politikong ito. Partikular na ang magpinsang Martin at Bongbong Marcos. Hindi At hindi sila- lang yan, Marlon. Mm. Hindi lang yan yung pagdanakaw, that's one component. Mayaman tayo pero hindi nakikinabang yung kabuuan ng ating only a select few, the elites, the ruling elites ang nakikinabang. Tama ka, no? Yung matinding korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno, matindi yan. Pero ang hindi natin nakikita, yung mga oligarko na nagkokontrol ng ating ekonomiya, and the system that we have is rigged to benefit the ruling elites, the oligarchs, the politician oligarchs who are now crossover. Hindi na natin alam sino ba yung oligarko at sino yung politiko Ano na sila Yung mga oligarko are exerting whether direct or indirect influence on the lawmakers who make policies to favor the oligarchs and their business interests. Totoo. So, yun ang problema. Mayaman tayo, but the system is rigged against ordinary citizens. Then that's not considered yaman. Baka yaman nila yan na inaangkin na nila. Kaya sila umupo sa pwesto. Uy, meron tayong phone-in comment, no? Ang sabi, siguraduhin si Zaldi ko yan, ha? Ako, wag mong iuuwi yan na nakabalot na ng gold na foil, ha? Na hindi nyo ipinapakita sa publiko. Yan, wag nyo iuuwi yan ng bangki, di ba? Iuwi nyo yan ng buhay, ipasalubong sa matinong simbahan, matinong mga religious group, tapos protektahan dahil yan, bit-bit yan ang sagot at hustisya sa bansang ito. Siya ang pinaka-importanting susi. Sa ngayon, kaya salamat sa mga storyang ginawa ninyo na nadakip na ninyo dahil ito na nga, bumalik na ang interes ng tao sa flood control. Your take, punta tayo muna ng impeachment. Hindi na muling ibabalik si Madriaga dahil alam mo yung napakasimpleng nakapag-booking sa kanya, painting, cheque. Alam mo kuya, ngayon doon ko lang napansin, kagabi, oo nga no, kasi meron akong isang refund sa isang policy ko na insurance na bumalik sa akin na manager's check. So when I looked at the manager's check, although na-deposit ko na, picture na lang, iba-iba rin naman ang itsura. Although nakakita na rin ako ng red ink, pero sa kanya hindi niya napalitan yung account number ba yun o check number? Check number. Check number. Diba? Doon sa simpleng yun, sa check, tapos yung date. Yung date? Na yun, hindi na presidente nga naman si PRRD. Yung date, presidente na si Marcos. Kaya napakahirap magtahi ng kwento. Kasi dapat mo all the way. Tsaka yung land bank branch, no? Kung saan inisyo yung manager's check na Walang branch. Hindi, non-existent daw yung branch na yon. Yung branch. Una ko nabasa yun kay Sas. Ito na naman si Sas. Magaling talaga si Sas. Ang galing talaga, no? Oy, question din. Yung signature fields, no? Meron talaga yung sa baba, below the signature line, meron talaga yung text na authorized signature. Makikita mo yan even sa corporate checks, no? Yung iba wala. Personal check walang ganyan, pero yung MC, as far as I can remember, I've dealt with some MCs from different banks in the past. Meron talaga yung authorized signature. Yan wala. Wala. Tapos, ito legit question yun na yung mga taga-Lubao. Kasi may mga areas na maliliit, na mga probinsyang maliliit, na wala talaga yung mga grand malls, such as yung SM, walang Robinson. Pero meron silang tinatawag na local nila na mall. Kasi kami, kung saan ako, may mga local malls na outside of the big names. Hindi niya mapangalanan. Kaya di ba yung mga tanong ngayon sa SOCMED, ito po legit question, no offense po sa ating mga kapatid sa Lubao, Pampanga. Meron po bang mall dyan? Ito, si Floren Carlo.
Wala pong mall sa Lubao. San Fernando, Pampanga po ang mga malls. San Fernando, Pampanga, ito ba yung Clark area na to? Ay Florian- is doon sa mismong exit ng San Fernando, Pampanga, nandun ang SM, saka nandun ang Robinson. Oo. Meron talaga. Tama, magkatapat sila, no? Magkatabi. Bakit Lubao? Bakit specific sa Lubao? Tapos, eto, ang susunod natin na maririnig, kwento naman ng isang Trillanes. Tapos, nung interview ni Joel Chua, ang sabi niya, nung tinanong siya about the credibility of Madriaga, ang sabi niya, hindi daw nila trabaho na i-determine kung nagsisinungaling si Madriaga. Biro mo? Oh, sinabi niya yan. Ano na Hindi- lang, yan yung mga alibay palusot nila kasi nabuko sila. But isn't establishing the sufficiency in grounds equivalent to the credibility of the witness? It should be equal. Actually, again, no, let us go back to the process. No, that's why I don't even talk about credibility of the witness or blah blah blah, because testing the credibility of the witness or the evidence is not the job of the Injustice Committee. It should be done in trial. Pero ang ginawa nila, no, they are feeding to the Filipinos hook, line and sinker yung ebidensya at mga claims ng isang Ramil Madriaga without the benefit of testing his credibility, kasi even if nandun yung defense counsel ni BP Sara, hindi pwedeng i-cross-examine itong si Madriaga. And therefore, what you violated the due process. Una na, because you are not supposed to conduct a mini trial. Pero mini trial ang ginawa. Kahit walang probing questions. Hindi ma-cross-examine. O di paano mo ngayon na pinagbigyan ng equal treatment under the law, which is again a basic tenet of the Constitution, na hindi mo pwedeng examine. O ngayon, inamin na nila na hindi nila trabaho to determine kung nagsisinungaling si Madriaga. Nasa trial na daw yun sa Senado, sabi ni Chua. Gago. Ito yung mga taga Pampanga, good day and third floor, Malaramia po alapong mall Lubao po ta, Pumaliya basa na king script na. Ito, sinabi, masama siya, wala daw mall sa Lubao, baka nagkamali siya ng basa sa script niya na ginawa. Instead wala. na Lubao, Cubao. Tapos ito, no mall in Lubao, but the very first F1 racetrack broke ground already. Oh, So- F1. Yeah, I think I remember that. I read that. Ayan na nga, no? Do you expect that Trillanes will now create some edits sa kwento ni Madriaga, sa kwento na sasabihin niya, just to make himself the more credible source? Posible. Posible yan, pero I doubt kung meron siyang panibagong. Kasi ang nakikita ko dyan, no, noon pa, is si Madriaga, ang paglabas ni Madriaga is to corroborate the allegations of Trillanes, na ilang taon na yan na allegations na yan, paulit-ulit na, the same Excel sheet, the same account numbers, no? In fact, Claims. recently as the Quadcom in the 19th Congress, ganon pa rin ang ginamit niya. So ano bang gagamitin niyang panibago kung hindi yung testimonya at ebidensya ni Ramil Madriaga to corroborate his claims? 'Di ba? Kasi tingnan mo yung sinasabi ni Madriaga doon sa kanyang affidavit at sa kanyang testimonya. It's actually tailored to fit the narrative of Trillanes. Kasi si Duterte ganon, inutusan ako. Si Duterte ganon, inutusan ako. Duffel bags na ganyan, si Duterte inutusan ako. So anong next best thing diyan? Trillanes will come out. Ito yung proceeds na sinasabi ni Madriaga. Ito sa mga account na ito. 'Di ba? Because alleging an account exists without corroborative evidence na may talagang pumasok na pera dyan, kanino galing yan, gaano karami. Yun ang Problema nila, umaasa sila na si Madriaga na yung pinakamalaking pasabog laban sa Sara. Ang problema nila, dahil sa mga mali-mali at mga peke at gawa-gawang kwento na pinagsasabi ni Madriaga, yung pinagmamalaki nilang pasabog, naging support. yun. Naku, Tama. speaking of that word, Marlon, no, ginamit yan ni John Vic Remulla kay Baste Duterte. Yun.
Yang salitang yan, nako. Kaya kapag ito, at alam ko hindi papato lang isang Baste Duterte because I believe he's proven already a lot and he has, John Vic cannot compete where he can't compare. And pinag-usapan natin NBI. Papasok na rin ng NBI, iimbestigahan na rin daw si Mayor Baste. Kasi yung ulo lang. Ano yun, kuya? Loko-loko ka talaga. Naipasok mo ba yun? Ano ba yan? Ulo-ulo lang, naipasok. Tapos yung salitang, ewan ko sa inyo. Supot. Tapos ulo-ulo lang. Hi, Sas! Ulo-ulo lang. Uy, meron pa tayong pinapanalangin na mabigyan kaagad ng aksyon ng Korte Suprema, ha? Ito yung petition na inihain ng defense ni VP Sara na mapunta na into oral arguments ang patungkol dito sa impeachment, tungkol sa constitutionality, tungkol sa tama ba ang naging proseso. Kaya meron din tayong inaabangan na si Trillanes ba aabutin pa ng pangalawang date ng hearing sa injustice or mas mauunang umaksyon ng Korte Suprema para ito ay sabihin na mag-oral argument na. Di ba? Ayan, gusto natin let us not forget na medyo matagal ang Korte Suprema. May mababang korte, ang RTC, na pwedeng mag-act agad in the next 48 to 72 hours after the filing of Attorney Mans Carpio for a temporary restraining order doon sa subpoena nila na tungkol doon sa mga documents nila from AMLA. And ang dami ng backlog sa Supreme Court na dapat aksyonan nila, na dapat mas palakasin nila yung kanilang sense of urgency. Okay, but before we end, kuyang question, yung kay Attorney Mans Carpio, if that's been granted na, i-stop and things, will that stop the whole hearing process? Hindi, di ba? Hindi. It will only stop the subpoena of the documents. Now, pag na-stop yung subpoena, ano pa yung use ng hearing? Wala kang documents na ipapakita at i-discuss. Yeah. Wala kang ebidensyang hawak. And now, that will lead them to saying that this is not sufficient in grounds. Tama ba? Actually, they've determined already 3 sufficiencies: form, substance, and grounds. What they are hearing now is probable cause. Probable cause. Sorry. So, pang-apat na nga pala, probable cause. Sila probable cause, no? So, I mean, That's a big factor. Yung kay Attorney Mans Carpio is a big factor in determining the probable cause of this hearing of this case. Actually, that's nonsense already. I'm 55 years old. I've never had any impeachment hearing in a committee level dito sa Pilipinas or any other else in the world for a hearing to determine probable cause, because sufficiency in form and substance is more than enough probable cause to file it in plenary so it can be sent to trial or dismissed. Ba't ayaw nga nilang ayaw nila muna iakyat to sa plenaryo. Okay, lastly, sa pag-iiwan ng ilang miyembro ng Lakas CMD, this now puts at threat na wala talagang numbers? Probably. Kasi 77 ang sabi, ang chismis was 77, no? And I think the last time I counted, 118 ata yung Lakas. So magkano, ilan na lang natira? 118 minus 77. Problema mo yan. Ba't ko patatanungin mo? 118? Ha? 118? Minus 77. That's 31 congressmen na lang ang may iwan. 31 yan. 41. 41. Lilipat daw sa PFP. Alam natin yung PFP, pro-impeachment yan. Sandro Marcos yan eh. Lilipat yung iba daw sa NUP. At alam natin na against impeachment ang NUP. Lilipat daw yung iba sa NPC. At sabi ni Marlon nga, nung ilang araw yun nang nakalipas, na even the NPC, ang membership ay against the impeachment na ikinasama ng loob ng isang tutasin. Di ba, Marlon, sabi mo? Oo. Ang sabi raw dun sa kwento, nag-meeting sila, sabi ni Tito Sen, ito para sa bayan. Sinagot daw siya. Itong pagpirma namin ang lalong para sa bayan. So parang napahiya si Tito Sen doon. So 41, if 41
assuming lang ha, yung 41 na natira ay pipirma for the impeachment, no? They only need 106. Okay? So, they need 65 more. Assuming ha, yung 41 na natira ay pipirma, no? Hindi pa natin alam yan, napipirma yan. Pero they need 65. Yung PFP, as I understand it, nasa 20 plus ata or less than 20 ata. Sila ata parang 18. Parang 18 or 20 plus something. So they need another 40. So saan nila huhugutin yung 40 na yan sa iba't ibang Makabayan blocks around 7 or 6. So po pwede. So saan nila at least they need a minimum of around 50 or 45. Kuyang Marlon, iba yung sinasabi mong pro-impeachment ang PFP. Sabihin na natin PFP na lang, makukuha nila yung buong number dyan. Sabihin na lang natin doon nila makukuha lahat, doon nila makukumpleto. Pero iba yung partido mo, pro-impeachment sa willing ba yung ulo ng partido mo na magbigay ng pampadulas para pumirma kayo? Because from what we were told, ayaw nang maglabas ng pera. Pero may pressure na bumoto kayo ng impeachment, pero ang hinihintay hindi dumadating yung pera nga para sila ay umaksyon. So, ito meron akong chismis, ma'am. Sige. Marlon muna. Sige. Wag natin kalimutan baka magbago tong equation na pinag-uusapan natin. Kasi merong anggulo na ilalaglag nila si Martin. So yung ina-assume natin na ang lakas members na may iwan kay Martin boboto pabor sa impeachment, posibleng magbago yun. Dahil bakit pa kami boboto pabor sa impeachment labang kay BP Sara kung ilalaglag nyo rin naman ang principal namin na si Martin Romualdez?